motocross rider cannot race without his dirt bike, but a good treasure hunter can hunt without the use of metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes in science. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis at meron tayong natanggap dito, magagandang science ito at atin to mamaya i-analyze. At sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbukas sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na ito para palagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. Of course, shout out muna tayo. Shout out kay Jeromel Gabuco, Glenn Mario, Cirilo Jaom, shout out din kay JC Forte, Intensity, June Talks, kay Uncle Makasi Vlog, shout out kay Seth Sarmiento, kay Edwin Lipitin, Ray Kunbaktol, Long Platero, Dindo Abing, shout out din kay Kirin Tapilo, Vince Macabio Danilo, kay Robert Cabonilas, Plantabs, Rogelio Cortez, Robeling Lopez, Elvis Gumadlas, and lastly shout out kay Tating Nalimansalay, user KS9, user GQ3, Angelito Capistrano, Desiderio Lamsin, Jose Santos, Ronnie Lucas, at kay Joselito Kahade at sa mga nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat tayo na ngayon patuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyat, sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat at mag-umpisa na tayo ngayon sa ating partial analysis sa mga markers at signs na padala sa atin. Itong nauna ay parang mukhang ano to parang itsura ng alien. Okay, merong dalawang mata, alam na natin kung ano yan. Of course, balikan natin yan mamaya. Ito yung pinakamaganda dahil meron talagang square imbis na bilog ang ilalagay nila, na which is yan ang palaging nakikita natin. Ang bilog stand for Japanese symbol ng flag. Okay, kaya karamihan ng bilog ay Japanese treasure marker dahil na yan sa ang simbolo ng kanilang flag ay bilog. Okay, at itong square naman, alam naman natin na treasure box ang kahulugan yan. Kaya atin muna tingnan ng iba pang pictures. Okay, atin din to balikan. Ito ang pinaka main event natin na marker kasi malaki yan at man-made yung ano niya. Ito naman parang vertical mohon siya mga katiyats at meron siyang napakaraming side. Ito ay parang plus sign, nasabi natin na parang kasi hindi equal yung pagkalagay ng pagka-engrave. Hindi dapat kasi parehong lalim sila para masabi natin na man-made siya. Kaya sa pag-analyze ng mga marker ay hindi lang yung parang plus, kundi talagang plus ang titingnan natin. For Ju, Ju means 10, 10 hakbang, 10 metro, 10 yarda, 10 feet, pwedeng ganyan. Lahat ng mga units ay pwedeng yun ang kahulugan. Itong dito, kung palagay ko nature na lang itong mga linya na to. At meron ding mga real signs na sa paglipas ng panahon ay distorted na o nasisira. Kaya kala natin nature, pero yun pala ay talagang treasure marker. Pero dito ako ay 50-50 dito mga katiyats. Pwedeng nature yan, pwedeng man-made. Ngayon kung talagang anuhin nyo ito, gusto nyo i-decode natin. Kung man-made ito, well, 10 plus 1, 2, 3, 4. So meron tayong distansya na 14. Can be meters, can be yards, and can be feet. Pwedeng feet. So 14 meters sa harapan yan. So dito yan ang direksyon. So 14 meters muna, test dig. At kung wala, ang meters at yards, kunting diferensya lang yan. So punta tayo sa 14 feet. Okay, so atras yung 14 feet na yan. So dalawang test dig sa 14 feet at sa 14 meters. Kung talagang gusto nyong hukayin to mga katiyats.
Ngayon punta tayo sa itong pinaka legit marker dito. Ito muna kasi napakaganda nito. Ito ang upuan style na marker. Treasure box, sabi niya, merong treasure box. At kung nakaharap ito sa east, halimbawa ang east ay narito, so kung nakaharap yan sa east, automatic na nandyan sa east na ang item. Kasi ang east yan ay sun or bilog. So treasure ang east. Kaya east palagi natagpuan ng mga treasures. Okay, distansya niyan. Ang karaniwang distansya niyan, one pole is 5 meters. Kaya yung pole ay ano yun, yung pinutol nila na kahoy na sinukat nila sa 5 meters. Kaya tinatawag na one pole. Pole ang tawag sa kanya. Yun ang ginagamit nila na parang batikubre sa paglagay ng distansya. One pole, kung dalawang pole, that is 10 meters. Kaya ang 10 meters at 15, pasok yan sa mga treasure distances. Kaya kung 3 poles, 15 meters yan. Pero karamihan talaga ay 5 meters lang kapag maliliit lang or giveaways. Pero kapag ang tinuturo niya ay big deposit, yun ang mga malalayo. 15 meters, 20 meters, 30 meters distances. At kung ano man ang distansya ng layo, ay yun ay reciprocal sa lalim. Halimbawa, ang layo niya ay 15 meters east. So ang lalim niyan ay ganun din, 15 din yan ang lalim niya, meters. Kaya yan ay natawag na reciprocal ang distance sa lalim. Pareho lang. Kaya kung malayo, expect na malalim. Kung malapit, halimbawa 5 meters lang, of course 5 meters deep. Kaya kung malapit, giveaway yan, mga katiyats. Kaya mas maganda i-try paghukay ang 5 meters muna in front. Kasi kung meron nang makuhang magandang sign sa 5 meters, ay diyan na tayo magpatuloy. Kasi mababaw lang din yan. 5 meters distance is 5 meters deep. Yun ang kanilang formula sa pagbaon. Galing sa marker yan, ha. Kaya yung mga marker ng big deposit ay malalayo yun sa kanilang itong burial or digging spot. Kaya ngayong nasa mapa ko na isa ay 100 meters ang distance at 100 meters din ang deep. Napakalupit ng ganyan. Okay, ngayon isa pang maganda rito ay downhill siya. Ito, nagaganyan siya, oh. Ito yung sign na may square na bato. Yan ang marker. At hindi lang yan, kung nakita nyo itong parang ilong niya, upuan yan, di ba? At naka-islant ang bato katulad ng islanting ng lupa. So nagaganyan siya katulad ng islanting ng lupa. Yan. Ngayon, karamihan ng treasure kapag sloping, pababa ang bundok at ang item, ang marker ay nasa itaas, kagaya nito, ang karamihan talaga niya ng pagbaon nila ay sa baba yan. Kaya kung nakita nyo ang mga sign ay go down in 5 meters, katulad ng Z or N, go down in 5 meters. Kaya kung sloping area na ganito ang inyong bundok, so ang puntahan ay ang pababa. So nandito yan, dito na portion or dito sa 5 meters or sa 15 meters. Kalahati niyan ay 10. So yung 5, 10, 15 sa mga malalayo na yan na distansya, yung ating 357 formula ay para sa mga giveaway na malapit lang sa marker. Kaya kung 7 meters distance ay 7 meters deep. Kaya halimbawa ito, dito tayo naghukay sa kinuha natin ng 357 formula at may natuklasan tayo ng magagandang bagay sa 7 meters distance.
So yan, dahil sa 7 meters distance ay meron tayong lalim na 7 meters deep. Kaya medyo malalim siya. Pero okay na yung 7 meters, at least pwede pa yan. Feasible or pwede siya na makakuha tayo. Yung mga malalalim na yan ay next to impossible. Okay, mahirap talaga siya. So ito lang mga katiyats. Sa harapan, distansya, ang recommended distance ko dyan ay 5 meters sa harapan. Kasi karamihan ng mga nasa slope ay 5 meters down, 5 meters downhill, 5 meters in slope kapag nasa sloping mountain siya. Ngayon, pangalawang paraan dyan, second way to find the treasure is ang pag-strike nito ng hammer. Strike hammer on the rock sa lahat ng kanyang medyo mga bulging parts of the rock. Hammer it. Hammer nyo mga katiyats. Kasi merong ganyan na itsura na bato na merong laman. Kapag may laman, that can be one bar or 2 gold bars. Pinakamarami ang 4. So treasure inside the rock. So yan lang ang pangalawa ko dyan, mga katiyats. Okay, tingnan natin tong teleskopyo na ito. So target eyes. The eyes that looking to the digging spot. Okay, so tayo lang kayo dito sa likod. Silipin nyo kung saan yan naka-point. Okay, dyan. Ito, nakatingin yan sa isang marker. Kaya tingnan nyo kung anong marker ang kanyang tinitingnan at yun naman ang inyong kilatisin. Okay, meron tayong nakita dito na muhon ito. Napaka hirap naman ito kasi 6 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So heptagon ito. Nako. So lahat ng corners niyan ay pwedeng pointer. So ang gawin diyan, lagyan ng center point and then project all the corners all the way to the center. Ganyan, project. Okay, kung totoong heptagon, ganito yan. Ang lahat ng corners niyan ay can be pointer to a digging spot. Ngayon, the only problem is the distances. Okay, yan. Yan, so meron tayong 7. There are 7 possibilities of a digging spot. Pwedeng merong 3 dito, 4. Pero hindi lahat ng mga point ay may laman. Kasi alam naman natin, there are only 4 burial sa isang treasure site. Pwedeng 3 giveaway, isang bunker, pwede ring 2 giveaway lamang, isang medium deposit at isang bunker. Kaya all in all, merong 4 or pinaka mababa ng 3 burial sa isang treasure site. At 3 dyan ang mababaw, isa ang bunker which is napakalalim. Okay, sa mga distansya, of course, kapag ganito, umpisa tayo sa 3, 5, 7 distances kapag ganito. Ito kasi ay mohon, so pwedeng sentro siya ang sentro. Ngayon, kung malalim yan na pagkabaon, kilatisin nyo ang bato. Kapag malalim yan na pagkabaon, sabihin natin half meter na kabaon siya or 1 meter, ibig sabihin legit yan na marka. Ngayon, kung mababaw lang ito at nakapatong lang yan sa lupa, so pwedeng gugulong-gulong yan kapag may baha kasi ito ay dead creek. So kung ganyan, hindi ito legit na marker. Kapag gumugulong-gulong lang siya at pwedeng mabuhat ng isang tao and then itakbo doon sa unahan and then ipagulong na naman niya, so hindi yan marker. Pero kapag ibinaon yan at nakabaon ang kalahati niyan or sobrang kalahati,
at hindi yan natitinag ng baha, pwedeng legit marker yan mga katiyats. At sa mga dulo ng mga corners nito, pwede kayong mag-test dig doon. Mga distances of 357, pero ang the best distance is 5 meters galing sa marker na ito. Okay, simple lang yan na marker, pero pwedeng ano talaga yan, kanilang central marker na nakapalibot dyan ng item. Okay, so maganda ito, lalo na ito. Kaya good luck sa inyo mga katiyats dyan. Ako'y magpaalam na until my next video. Ingat kayong lahat. Paalam.